Ka-Express, gulat na gulat ang buong bansa nang lumabas ang pinakabagong FIBA Asia Cup 2025 Power Rankings at ang Gilas Pilipinas ay nasa rank number 8 lang. Agad itong kumalat sa social media, lalo na't mas mataas pa ang pwesto ng Jordan at number 7 and China at number 4, dalawang bansang tinalo na ng Gilas sa mga nakaraang laban. Ang tanong na, minabaliit nga ba tayo? At seryoso ba ang FIBA dito? Ay umalingaw-ngaw. Pero bago tayo tuluyang magalit Ka-Express, kailangan nating silipin ang posibleng basihan ng ranking na ito. Simulan ng ma-enjoy ang ating higante na si Kai. Sunod-sunod ang naging pagkatalo ng Gilas, una kontra New Zealand at tapos sa Chinese Taipei sa huling window ng qualifiers. Kaya sa mga mata ng FIBA analyst, bumagsak ang momentum at consistency ng Pilipinas at pinagbasihan nila ang recent records. Jordan at China na parehong 6-0 sa qualifiers, samantalang ang Gilas ay 4-2. Pero hindi ito ang buong kwento. Ayon mismo kay Coach Tim Cone, these losses are part of the plan. Ginamit daw ang mga non-bearing games na yon bilang live practice para sa mas mahalagang target, ang FIBA Asia Cup Championship sa Saudi Arabia. Kaya may nagsasabing, matalino ang Gilas, hindi mahina. Tama bang i-rank tayo sa number 8? O sinadya lang para pababain ang expectation sa atin bago tayo sumabak sa tunay na digmaan? Isa lang ang malinaw Ka-Express, hindi pa tapos ang laban. At kung totoo ang plano ni Coach Tim Cone, Gilas might just turn that number 8 into number 1. At doon talaga magugulat ang buong mundo. Ka-Express, isang malaking sorpresa ang bumulaga sa atin kamakailan nang ilabas ang pinakabagong FIBA Asia Cup 2025 Power Rankings. At halos hindi tayo makapaniwala sa ating nakita. Ang ating Gilas Pilipinas na kilala sa pagiging pusong palaban at sa paggawa ng kasaysayan sa bawat torneo ay bumagsak sa rank number 8 lang. At agad itong naging mainit na usapan sa social media at sa bawat fan ng basketball-loving na bansa. Hindi lang basta pagbaba sa ranking ang issue rito Ka-Express. Ang mas nakakagulat ay mas mataas pa ang pwesto ng mga bansang tulad ng Jordan at number 7 and China at number 4 na tinalo na natin sa mga nakaraang laban. Naalala niyo pa ba ang mga matamis na tagumpay na yon? Kaya naman ang tanong, na minamaliit nga ba tayo ng FIBA? O seryoso ba talaga ang FIBA sa ranking na to? Ay umalingaw-ngaw mula sa bawat basketball fan. Maraming Pinoy ang pakiramdam ay minamaliit ang kakayahan ng Gilas, lalo na't ipinagmamalaki natin ang ating mga nakamit na tagumpay. Pero bago tayo tuluyang magalit at magsimulang mag-akusa, mahalagang balikan natin ang mga huling pangyayari at ang posibleng basihan ng ranking na ito sa mata ng FIBA. Simula ng tamaan ng ACL injury ang ating higante at isa sa mga inaasahang pundasyon ng koponan, si Kai, nagbago ang ihip ng hangin para sa Gilas. Ramdam ang kawalan niya sa rim protection at sa spacing ng koponan. At kasabay ng pinsala ni Kai, sunod-sunod ang naging pagkatalo ng Gilas sa huling window ng FIBA Asia Cup qualifiers, una kontra New Zealand at pagkatapos ay sa Chinese Taipei. Para sa mga FIBA analyst na siyang gumagawa ng power rankings, ang mga recent na pangyayaring ito ang maaring naging batayan. Para sa kanila, bumagsak ang momentum at consistency ng Pilipinas. Pinagbabasihan din ng ranking ang recent record sa qualifiers. Ang Jordan at China ay parehong nagtala ng impressive 6-0 record sa kanilang mga laro. Samantala ang Gilas, kahit may quality wins bago nito, ay bumaba sa 4-2 na ngayon sa standings. Ang mga pagkatalo na ito, kasama ang sitwasyon ni Kai, ay nagbigay ng pangkalahatang impresyon na tila may pinagdadaanan ang Gilas na maaring nagdulot ng pagbaba ng tingin sa kanilang kakayahan ng ilang foreign analyst. Gayunpaman, ang kwento ay hindi rito nagtatapos. Ang pangkalahatang pananaw na ito ng FIBA ay hindi sumasalamin sa buong kwento. Ang mga fans na tunay na nakakaintindi sa konteksto ng Gilas ay may ibang pananaw. Dahil ang nangyayari sa likod ng mga rankings na ito ay isang mas malalim at mas matalinong plano. Kung magtatagumpay ay talagang magpapagulat sa buong mundo. Hindi ba't nakapagtataka na ang isang koponan na binibigyan ng importansya ang bawat laban ay basta na lang hahayaan ang dalawang pagkatalo? Dito na pumapasok ang dahilan kung bakit. Para sa marami, ang rank number 8 na ito ay maaring hindi isang simpleng pagmamaliit, kundi isang mas malalim na senyales ng tunay na layunin ng Gilas. Ka-Express, sa kabila ng pagkabigla at pagkadismaya ng maraming Pinoy sa rank number 8 ng Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup Power Rankings, merong isang mahalagang elemento
na hindi nakikita ng lahat. Ang diskarte ni Coach Tim. Para sa karaniwang fans, ang talo ay talo at mahirap lukuhin ang idea na meron pa ring pagkakataong magkampiyon ang Gilas sa Asia, lalo na tula ang ating powerhouse na si Kai Sotto. Pero para kay Coach Tim, ang mga laban na yon sa qualifiers ay hindi ang dulo, kundi bahagi lamang ng isang mas malaking strategy. Ito ay isang Coach Cone Gambit na kung magtatagumpay ay magiging pinakamalaking plot twist sa kasaysayan ng Gilas Pilipinas. Ang kanyang philosophy ay malinaw at diretsahan. These games are preparation for the Asia Cup. The real measure is the Asia Cup. At ang naging desisyon ni Coach Tim ay hindi basta-basta. Alam niyang kulang sila sa practice at hindi pa buo ang lineup, lalo na sa kawalan ni Kai dahil sa kanyang ACL injury. Binigyang diin din ni Coach Tim na hindi nila minabadali ang pagbabalik ni Kai, na mahalaga ang kanyang pangmatagalang kalusugan para sa kinabukasan ng Gilas. At bukod pa rito, sa mga panahong naggaganap ang qualifiers, may mga core players pa na galing sa PBA Finals at hindi pa nakasama sa sapat na training camp ng Gilas. Kung pilitin mo ang mga players na walang sapat na pahinga at trainings, mas malaki ang risk ng injuries at pagkapagod na mas malaking problema sa long run, lalo na sa main event sa Asia Cup. Kaya't imbis na i-pressure ang team na manalo sa mga preparatory games, ginamit ni Coach Tim ang mga laban bilang live testing ng kanyang sistema sa ilalim ng tunay na competition. Ito ay isang matalinong ruta, kahit pa nangangahulugan ito ng pagkatalo sa maikling panahon. Isipin niyo ka-express kung saan kailangan ang pinakamalaking adjustment. Ito ay ang pagbuo ng chemistry at paghahanap ng tamang pwesto para sa mga players na bumabalik mula sa injury, tulad na lang ni AJ Edo. Ang mga laro sa qualifiers ay naging mahalagang platform para kay AJ Edo na muling makahanap ng ritmo at chemistry sa team. Ang pagkamit ng gold sa Asia Cup ay hindi lamang magbibigay ng karanasan sa bansa, kundi magpapatunay din na ang Coach Cone Gambit ay isang henyong taktika. Ito ang magiging biggest plot twist sa buong FIBA Asia Cup, isang kwento ng pagbangon mula sa mga pagkabigo tungo sa tagumpay. Kaya ka-express, ang tanong na, bigo ba ang Gilas? Ay masasagot lamang pagkatapos ng Asia Cup. At kung si Coach Tim ang tatanungin, ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Ang ating mga players ay naghahanda, nag-aaral at nagpapahasa para sa tanging sukatan, ang ginto. Ang number 8 na power rankings ay maaaring maging simula lang ng isang hindi malilimutang paglalakbay patungo sa Asia Cup crown. So ano sa tingin mo ka-express? Sa number 8 ranking na ito, mas lalo bang gigil ang Gilas Pilipinas na patunayan ang kanilang kakayahan? At eto ang Express and Focus, saan bawat kwento, ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.